May matinding pahayag ito pong si Senator Rodante Marcoleta laban po kay Senator Ping Lacson at ngayon parang sinasabi na ho na ilang maleta ba ang dahilan? Siyempre ito'y may kaugnayan kung bakit patuloy na nauudlot ho yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa sinasabing napaka-anomalya. At partikular itong flood control scandal na ito dito po sa ating bansa. So hindi nga ho napigilan ni Senator Marcoleta magbitaw na matinding tanong. So ilang maleta ba ang dahilan? At ang sabi ho niya, bakit hindi umuusad yung mas malalim na investigasyon at bakit ipinipilit na papirmahin yung mga senador sa partial report? Kasi naniniwala itong si Marcoleta na kapag pinirmahan po ito ng mayorya, baka matigil na. At hindi na ituloy. So parang hino-hostage mga kababayan. Pero sa ngayon, sabi po ni Senator Ping Lacson, hindi, pumirma muna kayo tapos itutuloy natin. Ang pakiwari ho ni Marcoleta ay, trap yan, patibong. Hindi kami tutugon dyan. At sabi po, ang ipinagtataka ho ni Senator Marcoleta, lahat ho ng mga mabibigat ho ng mga akusasyon sa kanya nagmula kay Senator Ping Lacson. Yung sabi niya, nasa 67 kontraktor o kongresist na kontraktor pa. Yun ho, sabi ho niya. Pero wala ho nangyari. Tapos puro salita lang, sabi ni Marcoleta, puro sat-sat lang. Magpapalabas tapos hindi. Tapos ang pinakamatindi ho, mga kaubayan, ay biglang isiningit ni Senator Lacson yung issue na kung saan ay ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Yusek Adrian Bersamin. Yun ho, pero pagkatapos doon yun ay wala nangyari. Hindi ho pinatawag itong si Yusek Bersamin, Adrian Bersamin. Yun ho. At sabi ho ni Marcoleta ay direktang nakinabang sa flood control. Itong si Lacson kasi kasama ho siya sa mga senador ng administrasyon na kung saan ay naponduhan ng budget mula po sa flood control. Ito panoorin ho natin mga kababayan at matindi ho rito bukod sa flood control project, meron din daw po sa Bureau of Customs. Malupit ho ito. Panoorin ho natin itong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Bijuan. Susulong ka o hindi. Ngayon, sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito Gusto niya ng ganito? Sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Adrian Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Siya mismo, budget ito, sinegway niya doon. Napigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuha ang kickback sa 8 billion, sa 52-something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabing ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. Diniliver ni Bernardo kay Traigib. At ang pagdideliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Ngayon, nagtataka ako,
Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Aha. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami ang nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang contractor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasi mura-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidibatihan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Pero ang palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Oho. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling sa akin. Mas gusto ko naman kung may magaling sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Oh, eh paano ngayong gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? Okay, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oho. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. Ah, may resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kanino Kung saan napunta. ganun Kasi ba? yung diniliver 8 billion, 8 tapos... billion na kay Adrian Bersamin. Oho. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, Okay. walang accounting. Eh, nakita niya meron sigurong account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo, merong accounting. Tako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects, na pera ito ha, pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano ang panahon na yun? Eh, During meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oho. O, direkta siyang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. May isang item. Meron pang isang item. Nakalagay- May advertisement. Opo. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andre, meron talaga siya. Oh, parang Opo. 60 billion. Sipin mo. 68. Oo. Nagsimula daw yung 100 eh. Tumawad na lang Hindi ba sila. hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao eh. Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao. no? Oo. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week. Oh. Oh, ngayon ayaw niyang tawagin. Oho. Yan po ang pahayag ni Senator Marcoleta at talagang galito eh. At yun ho, pero may laman ho yung kanyang mga binabanggit at sinasabi kasi kaya nga hinahamon niya itong si Senator Lacson na ipatawag niya. Itong si Yusek Adrian Bersamin, Congressman Leandro Lebiste at yung si Jojo Cadiz. Yun ho mga kababayan, tanggapin rin ho yung Apostille Dazon statement ni dating Congressman Zaldico kung harap ito sa pamamagitan ng Zoom mula po sa abroad na yun. So dito ho mga kababayan ay isa po sa pinakamatindi na kwento ho ni Senator Marcoleta. Nakita niya raw ho mismo yung accounting yung kwentada dito ho sa kay Yusek Bersamin
siyempre nakita niya ho yung kwentada sa pamamagitan na po ni Congressman Lian Lebiste. O yun ho, at na kung saan ay talagang nakadetalye raw po yung mga alokasyon ni Adrian Bersamin na may kaugnayan sa mga flood control funds. Ayun ho. So nakita raw ho niya mismo, personal, ni Marcoleta yung accounting. At ayon po sa kanya, nakita niya yung naturang dokumento kay Congressman Lebiste at kabilang daw sa mga ibig sabihin, naka-itemize detalyado yung entries na for senators, senators expense, at maging umano'y advertising related allocation. So, kasi alam niya naman kapag kampanya, di ba, may mga political ads yan at kinakailangan talaga malaking pera kaya di ba, pagkakandidato ka, lalo na pag senador, talagang napakagastos niyan So, dito ay lumilita kasi ang sabi sa ulat ay 8 billion pesos ang budget rito. So, halimbawa, kung 3 months or 4 months yung kwentahin daw, kung ilan napunta sa kanila. Sabi ni Marcoleta, yung tinutukoy niya sa mga kandidato ng senador. Ayun So, matindi ito at siyempre, ang sinasabi, 8 billion pesos ito mula po sa flood control funds ang umano'y diniliver sa iba't ibang pagkakataon. So, yun ang matindi rito mga kababayan, dito sa isyong ito, yung paglutang ng pangalan ni Yusek Adrian Bersamin, mismong si Senator Ping Lacson ang nagbunyag. Mga kababayan, sa kanya mismo nagmula ito mga pahayag at wala nga po kalam-alam So dapat siguro pinakamainam ay pinatawag. Kaya lang yun nga ang pakiwari ni Senator Marcoleta pag ipinatawag baka magkabistuhan at baka maidetalye kung paano at kanino napunta ito pera. At ang matindi rito, may mga aligasyon, 100 million a week sa galing po sa Bureau of Customs. So, totoo mga sinasabi sa mga nakaraan, may binabanggit yung 18 ex-Marines At na kung saan ay at si Saldico mga kababayan, sinasabi ni Saldico, hindi lang galing sa flood control, mula po sa iba't iba pa. Na kung saan yung pinagkukunan ng pera di umano. So, yun ang matindi, mga kababayan. Kaya, abangan natin kung ano magiging tugon o sagot dito ni Senator Ping Lacson sa banat ni Senator Marcoleta. At sa nauna nating episode, yung isa nating vlog,